Good day mga ka-adventurer. So, ito po tayo. Ah, turuan ko po kayo paano mag-charge ng battery ng kotse. Paano nyo po siyang gagamitin sa mga appliances po natin. So, kailangan nyo lang po ng charger ng battery. Ito po yung sample ng charger ng battery. So, may nabibili po ganito sa Lazada, Shopee, kung saan nyo po gusto bumili. So, yan po. Makikita nyo. Car charger, motorcycle na battery charger. So, okay po siya. So, ito po yung battery na galing sa sasakyan. So, yan po. Mga lumang battery. Pwede nyo po siyang gamitin sa mga brownout, sa mga appliances, case of brownout. So, tuturo ko po sa inyo ngayon paano siya i-charge. So, watch my other videos para po dun sa paggamit naman itong battery using yung inverter para mapaandar ang mga TV natin, cellphone, wifi. So, sa ngayon, ituturo ko lang muna is paano i-charge yung battery using car charger, battery car charger. So, ito po guys. So ito pong red na clamp is para sa red. So dito siya. Sa positive po siya. Then yung black is dun sa negative. So mapapansin nyo guys na kung ilan yung volts ng battery. Yan, nakalagay 12.6 volts. Tapos 60% siya charge. So hindi pa natin siya sinasaksak. So itong mga ganitong battery charger bibigay kung anong temperature ng battery tsaka yung voltahe pa ng battery. So isaksak na natin siya. So yan, papansin nyo guys na yung charging niya is 13.8, tapos ang ampere rating is 4.9. So napapansin nyo nagcha-charge siya. Okay. So nasa 80% going to 100% na siya. So pag naglalamp yung charge niya, ibig sabihin nagcha-charge yung battery. So after several minutes guys, mga siguro 10 to 30 minutes full charge na to. Pagka fully drain na yung battery, minsan nasisira na yung battery, hindi na siya magamit. So kapag nag-replace kayo ng battery, yun, pwede nyo siyang i-recharge using ito mga battery charger para magamit nyo in case ng emergency o kaya brownouts. So pwede nyo siyang gamitin. So worth to buy ito guys. Yan. Then yung battery nyo, wag nyo na itapon, sayang. Wag nyo na i-trade, mura lang ang trade nyan. Pero magagamit nyo pa yan just sa brownout or sa mga emergency. Yan, ito kanya 3SM yan na battery. So sayang naman. So, nakita nyo, gumagana pa naman siya yung battery. So pwede nyo siyang gamitin 2 to 4 hours. Makapanood kayo ng TV or makapag-use kayo ng wifi using yung battery lang na to. Pero may kailangan pa isang gadget para magamit tong battery na to. So guys, don't forget to click and subscribe to my channel, then watch my other videos. So view na lang yung video na ginagamit ko yung battery using an inverter para magamit sa mga TV. So dapat yung TV nyo is mga capable na siya ng mga multi-volt siya, 110 to 220, tapos LED na siya, so para magamit nyo siya. Mas maganda yung mga LED TVs para lang, malit lang yung power na ginagamit para may saksak nyo pa yung wifi,
kahit brownout magagamit nyo siya. So guys, ayan tingnan nyo, 14.1 volts yung input nya, 14.1 to 4.2. So 20% na lang. Fast charger naman to, so mabilis lang to. So from siguro kapag 40% lang yung battery nyo, i-charge nyo siya dito, siguro mga ano lang siya, 1 hour to 1.5 hours lang na charge, then full charge na siya. Pwede nyo na siyang gamitin during brownouts. Yun lang pala guys, huwag nyo i-fully drain yung battery. Pagka nakita nyo na may 20% na lang, huwag nyo nang gamitin kasi masisira lang yung battery. So yun lang ang tips namin. Thank you guys for watching. Don't click and forget to subscribe to my channel, Just Adventure DIY. Thank you guys, see you, watch my other videos.